China, lumakas ang presensya sa Scarborough. Nako po. Walang makakalapit. Nako, exercise sama-samang umarangkada. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo, no, kung meron man po. At ang video ito ay mula po kay John Rips. Yan mga ka-review. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe kay John Rips, nasa description po ang full video link ng balitang ito, no? At ito na nga mga ka-review, bantay sarado, China, lumakas ang presensya sa Scarborough. Yan. Hinaharang ang mga Pinoy, yung mga mangingistang Pinoy po, hinaharang, binubuntutan po ng China, mga Chino, mga ka-review. Yan mga ka-review, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Yan, mula po kay John Rips. Eto na po. Sana all masibang magbantay kahit hindi sa kanilang area. Tanggalin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier sa Scarborough, lumakas ang presensya ng China Coast Guard sa bahan. Ang mga mangingisda ay may panawagan. Alamin ang buong detalye mamaya. At opisyal ng sinimulan ng 9 na bansa ang Navy-to-Navy exercise sa West Philippine Sea. May plano naman ang Department of National Defense na ikinagalit ng China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Sinabi ng mga grupo ng mga mangingisda na ang dalawang Chinese Coast Guard vessel ay nasa loob pa rin ng Scarborough at ang isa naman ay nasa paligid pa rin na mura ang mga mangingisdang Pilipino para hindi pumasok sa loob nito. Ayon sa tagapagsalita ng grupo ng mga Lito Impok sa isang panayam sa Radyo DCWB, lalong tumindi ang presensya ng mga Chinese vessels nitong mga nakarang araw mula nang tanggalin ng Philippine Coast Guard ang inilagay nitong floating barrier. Dagdag pa nito, bukod sa mga Chinese vessels na nakastandby sa labas at loob ng bahura, ay may mga rubber boat pa umanong nagpapatrolya sa lugar upang itamangin na lalapit sa lugar. Dagdag pa ni Impok na ang mga Chinese rubber boat ay nakabuntot sa mga bangka ng mga mangingisda kapag sinusubukan nilang pumasok sa lagoon. Kaya naman nananawagan si Impok. Grabe po yung yung mga Chinese, mga ka-review, no, yung China. Kahit hindi na sa kanilang bakuran, di ba? Scarborough na po yan, di ba? At may karapatan po dyan yung mga mangingisdang Pilipino. Pero binubuntutan po, no, ng kanilang mga bantay doon. Ako talaga sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard na tulungan ang mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal dahil wala umano talagang presensya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Bumaba din sa 70% ang kita ng mga mangingisda. Yun nga lang mga ka-review, no? After nilang matanggal po yung floating barriers, mga ka-review, wala na pong nagpatrolya. Kaya yan mga ka-review, naunahan na naman po tayo ng China Coast Guard, di ba? So, yan. Anong gagawin na naman ng ating Philippine Coast Guard? Back to zero na naman. Makikipag, naman kayo dyan sa, ba dapat binantayan na yun, eh? No? Meron talagang dapat nagpapatrol na yan doon sa mga natanggalan ng floating barriers. Kasi alam naman natin na talagang babalikan yun ng China Coast Guard, di ba? So, yan mga ka-review. Mangingisda na naman po natin ang medyo nagsasuffer ng ganitong di ba? Nagsasuffer ng ganitong instances, di ba? Dahil sa limitadong akses sa mga lugar ng pangingisda. Bago daw ang pandemya noon ay naglalatag na talaga ang Chinese Coast Guard ng mga lumulutang na harang. Bagamat inaalis lang nila ito kapag malakas ang alon. Akala nyo guys, ang buhay namin ay mga Chinese Coast Guard na umarang sa amin. Mahirap kung sampulan kami, kung kami ang first time na masampulan nila ang gas. Ano bang dapat gawin namin?
10 miles na lang para makarating na kami doon. Mga barko ng China dito na nag-ilaw. Daming barko. Daming barko dito ng China na tinatawag nilang Militian. Sana all, hindi sa kanilang area. So yan mga ka-review yung mga mangingisda na naman natin yung umatras kasi wala nga po silang laban dyan sa China Coast Guard, di ba mga ka-review? Nako naman. At sa ibang balita naman, umarangkada na kahapon ang Navy to Navy exercise na tinatawag na Sama-Sama Exercise 2023. 9 na bansa ang kalahok sa pagsasanay na ito, ang Amerika, Japan, Australia, France, Canada at United Kingdom. Magiging observers naman ang Indonesia at New Zealand. Huang Xilian. Sinabi ni Ilito na ang mga aktibidad ng hukbong ito ay idinisenyo upang higit pang mapahusay ang mga kakayahan at mga kasamang bansa sa pakikipagdigma sa Yan, sana nga po yung exercise na ito mga ka-review, gawin po doon sa sa West Philippine Sea para talagang mataranta na itong China ito, diba? Talagang kuyugin nilang lahat doon. Sama-sama sila. Kuyugin na nila yung China doon sa West Philippine Sea. No, para makita natin kung gaano sila diba? Nakakainis na po kasi tingnan nyo kanina, mga ka-review. Mangingisdang Pinoy na naman po, diba? Yung dihado sa nangyaring ito. Dagat, kabilang ang mga batayan ng anti-submarine, anti-surface, anti-air at electronic warfare. Kasama sa mga kalahok na tauhan para sa exercise sama-sama ang 733 mula sa 632 mula sa American Navy, 244 mula sa Royal Canadian Navy, 100 sa Japan, 34 mula sa United Kingdom at 7 naman sa French Navy, hindi nabanggit ang iba. Samantala, ang mga kalahok na barko naman ay kinabibilangan ng BRP Antonio Luna mula sa Philippine Navy, USS DMS Wally Shira ng US Navy, HMS Prey ng United Kingdom, HMCS Vancouver ng Canada at GS Akibuno ng Japan. At hindi lang yan mga kabayan dahil kasama din umano ang mga fixed-wing aircraft at mga helicopter. Sa isang payag ay nauna nang nagmaniobra ang 2 barko sa West Philippine Sea na BRP Antonio Luna at HMCS Ottawa ng So Canada. yun nga mga ka-review, no? Talagang palakpakan po natin. Talagang sa West Philippine Sea nga talaga sila mag-exercise. Nako, talagang, diba? Napakaganda po niyan. No, maging visible po kayo doon para at least yung mga mangingisda natin maging kampante po sa kanilang pangingisda kasi mahirap naman po kung di ba buhay na nga nilang nakataya sa pangingisda, di ba? At hindi pa sila protected doon, di ba, sa mga Chinese na yun, yung mga Chino na nagpapaano sa kanila, nagpapaalis, di ba, doon sa Scarborough. Ayon sa Amerika, ang exercise ay pagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansang sumusunod nila sa International Maritime Law. Bagamat hindi pinangalanan, pangontra daw ito sa mga bansang hindi sumusunod sa rules-based international order sa West Philippine Sea. I think that it's important that all nations have a right to sail and operate in the West Philippine Sea free weren't being attacked, and attacked is probably a strong word. I would say free from being coerced, free from being intimidated. Balak din ng defense na So yan mga ka-review, hindi pinangalanan yung China, pero talagang China po talaga yung target nila, di ba? Kasi China lang naman po ang hindi sumusunod sa International Maritime Law, di ba mga ka-review? Ano ngayon China, siguro ko kabadong-kabado na ngayon ng China mga ka-review dahil sa ginagawang exercise na ito, di ba? Siguro ko talagang, di ba? Teka lang. Anong nangyayari dito? Ang napakarami ng barkong ito, di ba? Mga ka-review.
Walang gulat na gulat siguro yung China dito. Pero alam naman natin na madaling kumalat ang balita, kaya alam na yan ng China ngayon, mga ka-review. Well, anyway, malaman man nila sa hindi. Ang importante dito ay nagkakaisa po ang buong mundo. Natulungan po tayo dito sa ating sigalot. Hindi naman natin. Ito sa problemang ibinibigay ng China sa atin. Hindi lang po sa atin, maging sa ibang mga, di ba, kapitbahay niya. Sana mabigyan talaga ng leksyon ng China, no, mga ka-review. Dagdagan pa ang mga base militar sa bansa at interoperability training kasama ang ibang mga bansa. Samantala, binatikos ng China ang Amerika. So dito may naiisip lang ako, mga ka-review. Ano kaya ang masasabi dito ni Senator Robin Padilla? No? Na eto na, hindi lang US yung nakikipag sa atin. Diba? Partnership. Hindi lang po US. Anong masasabi niyo dyan, Senator Robin Padilla? Diba? Ayaw niyo po ng mga ganyan. Ayaw niyo po ng may tumutulong sa atin. Gusto niyo po tayo lang diba? Mag-resolba sa problemang ito. Pero kabaligtaran pong ginawa ng administrasyon, mga ka-review. Yan. Talagang humingi na po tayo ng tulong, 'di ba? Kasi talagang kailangan natin humingi ng tulong kasi hindi natin kaya yung China, 'di ba? Sa mga kagamitan pa lang. Eto na. Ano kaya ang masasabi ng China dito? Dahil sa tuloy-tuloy na pagpapalaganap ng kanilang alyansa sa militar sa Asia-Pacific region. Kasama na dito ang karagdagang EDCA site sa bansa. Sa isang press briefing, sinabi ni Chinese Foreign Ministry Wang Yi na kontra ang China sa military expansion at panghihimok umano ng ibang mga bansa sa Asia-Pacific. We are in communications with relevant parties and we will make announcements in due time. As the largest developing country in the world and an important member of APEC, China stands ready to, the world would expect, play a constructive role for the success of APEC meeting this year. So yan, mga ka-review, ayaw ng China na magkaroon ng mga EDCA sites, no, dito sa Asia, no. Ayaw niya daw ng ganun, no, mga ka-review. Pero eto lang, mga ka-review. Kung gusto ng China na pakinggan po siya, di ba? Sana yung China rin marunong pong makinig sa mga sinasabi na nga ng mga iba't ibang bansa, di ba, mga ka-review? Teka na. No, hindi nga sa inyo yung West Philippines na yan. Bakit nyo, di ba? Tapos may ganap pa kayong makialam ngayon kung saan gustong, di ba? Kung saan gusto ng US na magkaroon sila ng mga sites, di ba? Ayaw na nila kasi strategy daw yan. Well, anyway, ano man po ang maging interest ng US sa mga EDCA sites na yan, mga ka-review. Malaki rin naman po ang tulong nila sa atin dito sa West Philippine Sea, diba? Kaya itong China na to, huwag kayong makialam sa ginagawa ng US kasi ikaw nga mismo ikaw mismo ayaw mong pakialaman ka sa ginagawa mo kalokohan dyan sa yung, hindi lang sa West Philippines, mga ka-review, maging sa iba't ibang kapitbahay niya, no? Talagang merong kalokohan itong China na ito. Gusto niya siya ang nasusunod. Well, anyway, hindi ka masusunod sa ngayon, di ba? Ayan, mga ka-review, ano po ang reaksyon? Bantay sarado, China lumakas ang presensya sa Scarborough. Hinarang ang mga Pinoy, yung mga mangingisdang Pinoy po, di ba? Binubuntutan pa para lang makalayo doon sa sa Scarborough show, mga ka-review. Yan, mga ka-review, ano man po yung reaksyon, i-comment lang po para tisa lang po ng ating mga kabayan ang inyong mga naramdaman sa isyong ito. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe dito po sa ating munting channel at i-subscribe nyo rin po
si John Rips, no? Nasa description po ang full video link ng balitang ito, no? Yan, subscribe nyo na po, John Rips, mga ka-review. Maraming salamat po.